Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration, isang pag-aaral mula sa pagpapanumbalik sa Diyos. Ang huling bahagi simulan na natin ngayon. Kabanata 1 Bahagi 3. Ang biblikal na kahulugan ng pagpapanumbalik. Ang pagkatao ng Diyos bilang tagapagpanumbalik, pagpapanumbalik sa ilalim ng mga tipan, pagpapabanal, praktikal na pagsasabuhay, at ang ganap na pagpapanumbalik. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 5, KJV. Ang Diyos ay nagpapakilala bilang tagapagpanumbalik. Isa sa pinakamalaking kaliwan sa kasulatan ay ang katotohanang ang pagpapanumbalik ay hindi lamang isa sa mga ginagawa ng Diyos, ito ay salamin ng kanyang pagkatao. Ang kanyang gawaing nagpapanumbalik ay dumadaloy mula sa kanyang banal na kalikasan. Sa buong lumang at bagong tipan, patuloy na ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang mahabagin, maawain, tapat, mapagpatawad, matyaga, at sagana sa matibay na pag-ibig. Dahil hindi nagbabago ang kanyang pagkatao, ang kanyang hanggarang tumubos at magpanumbalik ay nananatiling pare-pareho magpakailanman. Nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pagkatao. Ang Panginoong Diyos, ay maawain at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kabutihan at katotohanan. Exodo Kapitulo 34 Versikulo 6, KJV. Ang mga katangiang ito ng Diyos ang nagpapaliwanag kung bakit patuloy siyang naghahanap sa kanyang bayan kahit paulit-ulit silang nabibigo. Kinakailangan ng kanyang katarungan na harapin ang kasalanan, ngunit naglaan ang kanyang habag ng daan upang makabalik ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang pagkawasak, kinalulugdan niya ang pagtubos at pagpapanumbalik. Sa buong Biblia, bawat gawaing nagpapanumbalik ay nagpapakita ng kanyang kabanalan at kanyang biyaya. Nagpapanumbalik siya hindi sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng pagharap dito gamit ang kanyang matuwid na paghuhukom at saganang habag. Ang katotohanang ito ay lubusang natupad sa krus, kung saan tiniis ni Hesukristo ang parusa ng ating kasalanan upang tayo ay maibalik sa Diyos. Pagpapanumbalik sa kasaysayan ng mga tipan ng Diyos. Ang paksa ng pagpapanumbalik ay unti-unting nahahayag sa pamamagitan ng mga tipan ng Diyos, na nagpapakita ng kanyang hindi nagbabagong layunin na tabyusan ang sangkatauhan. Ang pangako sa Eden. Agad matapos ang pagbagsak, ipinangako ng Diyos na ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas, Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15. Ang unang pangakong ito ng Ebanghelyo ay nagbigay kasiguruhan na hindi ang kasalanan ang magtatagumpay. Kahit sa gitna ng paghuhukom, inihayag ng Diyos ang plano ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng darating na Mesiyas. Ang tipan kay Noe. Matapos ang baha, nakipagtipan ang Diyos kay Noe at inilagay ang bahaghari bilang tanda ng kanyang katapatan. Ipinakita ng baha ang paghuhukom ng Diyos sa kasalanan, habang ang tipan naman ay nagpatunay na iingatan niya ang nilalang hanggang sa matupad ang kanyang layunin ng pagtubos. Ang tipan kay Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham at ipinangakong gagawin siyang ama ng maraming bansa. Sa iyo pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 3, KJV. Ang pagpapalang ito ay ganap na natupad kay Hesukristo, ang ipinangakong binhi, kung kanino ang mga tao mula sa bawat bansa ay tumatanggap ng kaligtasan at pagpapanumbalik. Ang tipan ni Moises. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa Israel. Ipinakita nito ang kabanalan ng Diyos at ang pangangailangan ng tao ng tagapagligtas. Bagaman pansamantalang natatakpan ng mga handog ang kasalanan, itinuturo nito ang paparating na perpektong handog ni Kristo na tanging makapagbibigay ng ganap na pagpapanumbalik. Ang tipan kay David. Ipinangako ng Diyos kay David na isa sa kanyang mga inapo ang maghahari magpakailanman. Natupad ito kay Hesukristo, ang walang hanggang hari. Ang kanyang kaharian ay puno ng katwiran, kapayapaan, katarungan, at ganap na pagpapanumbalik. Ang bagong tipan. Ipinropesya ni Jeremias ang bagong tipan kung saan patatawarin ng Diyos ang kasalanan, ilalagay ang kanyang batas sa puso ng kanyang bayan, at bibigyan sila ng bagong ugnayan sa kanya, Jeremias Kapitulo 31 Versikulo 31 hanggang 34. Itinatag ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa ilalim ng bagong tipan, nararanasan natin ang kapatawaran, pananahan ng banal na espiritu, at patuloy na gawaing nagpapanumbalik.
pagtubos, pagpapabanal, at pagpapanumbalik. Ang tatlong aral na ito ay hindi mapaghihiwalay na magkakaugnay. Pagtubos. Ito ang gawa ng Diyos na naging iligtas sa atin mula sa parusa at pagkaalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Hesukristo. Binayaran ni Kristo ang halagang hindi natin kayang bayaran. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay pinatutuwid, pinapatawad, at pinagkakasundo sa Diyos. Walang tunay na pagpapanumbalik kung walang pagtubos. Pagpapabanal. Matapos maligtas, sinisimulan ng banal na espiritu ang habambuhay na proseso ng pagpapabanal, ang paghubog sa atin upang lalong maging banal at maging katulad ni Kristo. Hindi tulad ng pagtutuwid na nangyayari ng minsanan, ito ay unti-unting pagbabago. Araw-araw tayong hinuhubog ng Diyos gamit ang kanyang salita, panalangin, pagsunod, mga pagsubok, pakikasama, at gawain ng banal na espiritu. Ang pagpapanumbalik ay nararanasan habang nagpapatuloy ito, pinapanariwa ang isip, ginagaling ang masasamang gawi, namumunga ang banal na espiritu, at ibinabalik ang espiritual na kapanahunan. Pagpapanumbalik. Ito ang nakikitang bunga ng pagtubos at pagpapabanal sa ating buhay. Inaayos ng Diyos ang nasira ng kasalanan at paneriwain tayo upang lalong sumalamin kay Kristo. Nakakaapekto ito sa lahat ng aspeto. Ugnayan sa Diyos, pagkatao, pag-iisip, damdamin, pakikitungo sa kapwa, paglilingkod, pag-asa. Kahit tayo ay nakikipaglaban pa rin sa tukso at kahinaan, tapat na tinatapos ng Panginoon ang gawang sinimulan niya, Filipos Kapitulo 1 versikulo 6. Praktikal na alituntunin upang maranasan ang pagpapanumbalik ngayon. Ang pagpapanumbalik ay mapagpalang gawain ng Diyos, ngunit tinatawag din tayong tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Ang mga sumusunod ay tumutulong upang maranasan ang kanyang biyaya. 1. Lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Nagsisimula ang pagpapanumbalik sa tapat na pag-amin ng kasalanan. Ang pagmamataas ay lumalaban sa biyaya, ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng puso sa kapatawaran. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at matuwid na magpapatawad sa atin ng ating mga kasalanan, at maglilinis sa atin sa lahat ng kalikungan. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9, KJV. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagdadalamati, ito ay buong pusong pagliko patungo sa Diyos. 2. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Naniniwala ang pananampalataya na totoo ang salita ng Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Tapat ang Panginoon sa bawat pangako niya. Lumalakas ang pag-asa habang pinagninilayan natin ang kasulatan at inaalala ang kanyang katapatan. 3. Magpasakop sa banal na espiritu. Patuloy na gumagawa ang banal na espiritu upang baguhin ang puso. Ang pagpapasakop sa kanyang pag-akay ay nagbubunga ng paglago, pagtatagumpay sa kasalanan, at pagiging katulad ni Kristo. Ang paglakad sa espiritu ay ang pag-asa sa kanyang kapangyarihan, hindi sa sariling lakas. 4. Pakainin ang sarili ng salita ng Diyos. Ang kasulatan ay nagpapanariwa ng isip, itinutuwid ang mali, nagpapatibay ng pananampalataya, at naghahayag ng kalooban ng Diyos. Habang tayo ay nag-aaral at sumusunod dito, binabago ng Espiritu ang ating puso. Ito ay isa sa pangunahing kagamitan ng Diyos sa pagpapanumbalik. 5. Panatilihin ang palagiang panalangin. Ang panalangin ay nagpapalalim ng ugnayan at inaayon ang ating puso sa kanyang layunin. Dito natin ipinapasa ang mga pasanin, tumatanggap ng karunungan, napapalitan ng kapayapaan ang pagkabahala, at lumalakas ang pananampalataya. 6. Magsanay ng pagpapatawad. Marami ang naaantala ang paggaling dahil ayaw magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagtanggap sa kasalanan kundi ang pagpapasa ng paghihiganti sa Diyos upang pagalingin niya ang sugatang puso. Dahil tayo ay pinatawad ng lubusan, tinatawag din tayong magpatawad sa iba. 7. Manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. Madalas gamitin ng Diyos ang pagdurusa bilang bahagi ng pagpapanumbalik, pinapakinis nito ang pananampalataya, nagtuturo ng pagtitiis, pinatitibay ang pag-asa sa Kanya, at inihahanda tayo para sa mas dakilang paglilingkod. Kahit ang masasakit na panahon ay nagiging daluyan ng biyaya sa Kanyang mga kamay. Ang ganap na pagpapanumbalik. Ang lahat ng nararanasan nating pagpapanumbalik ngayon ay paunang larawan ng mas dakilang katotohanan. Nagtatapos ang Biblia sa pangako. At siya'y nakaupo sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay.
Pahayag Kapitulo 21 versikulo 5, KJV. Inilalarawan ng huling bahagi ng pahayag ang ganap na pagbabalik ng nilalang. Ang kasalanan ay aalisin magpakailanman. Ang kamatayan ay lubusang matatalo. Ang sakit ay mawawala na. Si Satanas ay huhukuman ng tuluyan. Ang bayan ng Diyos ay makakasama niya habang buhay. Ang sumpa mula sa Genesis ay mababaligtad na. Ang bagong langit at bagong lupa ay magpapakita ng ganap na kaluwalhatian ng Diyos, gagalingin ang bawat sugat, pupunasan ang bawat luha, at matutupad ang bawat pangako. Ito ang ating pinagpapalang pag-asa. Ang pagpapanumbalik ngayon ay totoo ngunit simula pa lamang, darating ang araw na tayo ay tatayo sa harapan ni Kristo na may maluwalhating katawan, ganap na banal, at magagolek sa kanyang presensya magpakailanman. Ipinakita ng kabanatang ito na ang pagpapanumbalik ay isa sa mga pangunahing paksa ng kasulatan. Nagmumula ito sa hindi nagbabagong pagkatao ng Diyos, nahahayag sa mga tipan, at natutupad kay Hesukristo. Nalaman natin ang kahulugan nito sa mga salitang Hebreo at Griego, ang mga pangako ni Joel at Isaias, ang mga halimbawa sa buhay ng mga tapat, at ang ugnayan ng pagtubos, pagpapabanal, at pagpapanumbalik. Higit sa lahat, natutunan nating hindi lamang ito tungkol sa pagbawi sa nawala, hinuhubog tayo ng Diyos upang maging katulad ng kanyang anak at inihahanda para sa walang hanggang kaharian. Anuman ang ating nakaraan o kasalukuyang kalagayan, maaari tayong magtiwala sa Panginoong nagpapanumbalik ng kaluluwa, nagpapagaling ng puso, nagpapanariwan ng isip, at tinatapos ang mabuting gawang sinimulan niya. Mga tanong para sa pagninilay. 1. Alin sa katangian ng Diyos bilang tagapagpanumbalik ang lalong nagpatibay sa iyong pananampalataya, at bakit? 2. Paano ipinapakita ng mga tipan ang unti-unting pagtupad ng plano ng Diyos? 3. Paano nagkakaugnay ang pagtubos, pagpapabanal, at pagpapanumbalik sa iyong buhay? 4. Alin sa mga praktikal na alituntunin ang kailangan mong isabuhay ngayon? 5. Paano pinalalakas ng pangako ng bagong langit at bagong lupa ang iyong pag-asa sa gitna ng pagsubok? Panalangin. Ama sa langit, salamat dahil ipinakikilala mo ang iyong sarili bilang Diyos na nagpapanumbalik. Salamat sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig, masaganang habag, at katapatan sa bawat salinlahi. Salamat sa pagpapadala kay Jesus upang tabyusan tayo at sa pagbibigay ng banal na espiritu upang araw-araw tayong baguhin. Ayusin mo ang bawat bahagi ng aming buhay na nasira ng kasalanan, kabiguan, takot, o pagdurusa. Patibayin ang aming pananampalataya, bigyan ng pusong handang magsisi, at tulungang lumakad ayon sa iyong salita. Turuan kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin, at magtiwalang ang lahat ng bagay ay pinaglilingkuran para sa aming ikabubuti at iyong ikaluluwalhati. Ituon ang aming paningin sa pagbabalik ni Kristo kung kailan gagawin mong bago ang lahat, hanggang sa araw na iyon. Naway maging patuto ang aming buhay sa iyong biyaya upang makilala ng iba ang tagapagligtas na nagpapagaling, nagpapanariwa, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa mahalagang pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.